Isang maling hakbang lang, ay buhay na ang kapalit, dahil sa lugar na ito ay walang espasyo, para sa kahinaan. Ang batas ay isinulat gamit ang takot, at ang bawat araw na makaligtas ka, ay isang himala. Hindi ito isang eksena mula sa isang pelikula, kundi ito ang realidad ng mga taong araw-araw nakikipagpatintero, sa kamatayan. Habang karamihan sa atin, ay nagrereklamo sa maliliit na problema, pero libu-libong tao ang kumakapit sa patalim, para lang masiguro na makikita pa nila, ang pagsikat ng araw kinabukasan. Kaya ngayon ay titingnan natin ng malapitan, kung paano sinusubok ng matinding panganib, ang hangganan ng kakayahan ng isang tao, para lang mabuhay. South Pole Station. Ang South Pole Station, na kilala rin bilang Amundsen Scott South Pole Station, ay isang permanenteng research facility ng United States, na matatagpuan mismo sa geographic South Pole sa Antarctica, isa sa pinaka-extreme na lugar sa mundo, kung saan ang altitude ay parang higit 2,800 hanggang 3,000 metro, dahil sa manipis na hangin, at malamig na temperatura. Ang klima dito ay sobrang tindi, na umaabot sa -50 degrees Celsius, hanggang -80 degrees Celsius sa taglamig, may 6 na buwang tuloy-tuloy na polar night, at 6 na buwang tuloy-tuloy na midnight sun, kaya limitado ang operasyon, at kadalasang isolated ang mga tauhan, sa loob ng maraming buwan. Ang istasyon ay itinatag noong 1956, at pinalitan ng modernong elevated station noong 2008, na nakatayo sa stilts, upang maiwasan matabyunan ng nyebe, at nagsisilbing sentro para sa mga siyentipikong pag-aaral, katulad ng astrophysics, glaciology, climate science at neutrino detection, gamit ang Ice Cube Observatory, na nakabaon sa yelo. Dahil sa sobrang layo at hirap ng transportasyon, ang supply ay dinadala lamang, sa pamamagitan ng aircraft o overland traverses, sa limitado na panahon ng tag-init, at ang mga nakatira rito, ay karaniwang 40 hanggang 150 katao, depende sa season, ay kailangang sumailalim sa matinding training at psychological preparation, dahil sa isolation, extreme cold at kawalan ng agarang rescue, kaya ang South Pole Station ay itinuturing na isa sa pinakamahirap, at pinaka-advanced na lugar para sa siyentipikong pananaliksik, sa ating planeta. Murni Diamond Mine. Ang Murni Diamond Mine na kilala rin bilang Mir Mine, ay isang napakalaking open-pit diamond mine, na matatagpuan sa Murni, Siberia, Russia, at isa sa pinakamalalim na hukay, na ginawa ng tao sa mundo, na may humigit kumulang 525 metro ang lalim, at higit 1.2 kilometro ang lapad. Natuklasan nito noong 1955 ng mga Soviet geologists, at naging isa sa pinakamahalagang pinagmumulan ng diamante ng USSR, lalo na noong Cold War, kung saan napakalupit ng kondisyon ng pagmimina, dahil sa sobrang lamig na klima ng Siberia, na nagdudulot ng problema, sa makinarya at operasyon. Sa kasagsagan nito, ang mina ay nakapag-produce ng milyon-milyong carats ng diamante bawat taon, ngunit isinara ang open pit operations noong 2001, dahil sa lalim at hirap ng pagmimina, at sa kalaunan ay pinalitan, ng underground mining. Kilala rin ang Mir Mine sa kakaibang phenomenon, kung saan may mga ulat na ang malalakas na downdraft sa loob ng hukay, ay maaaring makaapekto sa low-flying helicopters, kaya ipinagbabawal ang paglipad sa ibabaw nito, bagamat ito ay madalas ituring na urban legend, na may halong katotohanan. Sa kasalukuyan, ang Murni ay nananatiling mahalagang sentro ng diamond industry ng Russia, at ang Mir Mine ay simbolo ng engineering ambition, at matinding hamon ng pagmimina, sa isa sa pinaka-harsh na kapaligiran, sa ating mundo. Musinram Village. Ang Musinram Village na matatagpuan sa estado ng Meghalaya, sa Hilagang Silangang India, ay kinikilala bilang pinakabasang lugar sa mundo, dahil sa napakataas nitong taunang pag-ulan, na umaabot sa humigit kumulang 11,000 hanggang 12,000 mm, dulot ng kombinasyon ng southwest monsoon winds, mula sa Bay of Bengal, at ng lokasyon nito sa paanan ng Khasi Hills, na nagdudulot ng orographic rainfall. Kaya naman dahil dito, ang klima sa Musinram ay halos palaging maulap, basa at mahamog, at ang mga residente ay nakabuo ng natatanging paraan ng pamumuhay, kagaya ng paggamit ng tradisyonal na rain shields, na gawa sa kawayan at dahon, at pagtatayo ng mga bahay na kayang tiisin, ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang lugar ay napapalibutan ng luntiang kagubatan, kuwebo at talon, kabilang ang mga limestone cave, ngunit limitado ang agrikultura. Dahil sa sobrang ulan, kaya ang kabuhayan ay nakadepende sa maliit na pagsasaka, at lokal na turismo. Bahagi rin ito ng rehiyong Khasi,
na may sariling kultura at tradisyon, kabilang ang matrilineal society, kung saan ang apelyido at ari-arian ay naipapasa sa linya ng kababaihan. Bagamat karaniwang ikinukumpara sa kalapit na Cherrapunji, pero nananatiling kakaiba ang Moccinram, dahil sa mas consistent at mas mataas na average rainfall nito, kaya ito ay isang pambihirang halimbawa kung paano umaangkop ang tao sa isa sa pinaka-extreme na klima sa ating mundo. Yellow River. Ang Yellow River o Huanghe ay ang ikalawang pinakamahabang ilog sa China at isa sa pinakamahalaga, ngunit pinakamapanganib na ilog sa kasaysayan ng bansa na nagsisimula sa bayan ng Har Mountains sa Qinghai Province at dumadaloy pa hilaga at silangan hanggang sa Bohai Sea. Tinawag ito milyon-milyong buhay na nawala sa mga sakuna nito sa kanilang kasaysayan. Sa kabila nito, ang Yellow River ay itinuturing na duyan ng sinaunang sibilisasyong Tsino, kung saan umusbong ang mga unang dinastiya, katulad ng Xia at Shang, at naging sentro ng agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng trigo at mga millet. Sa modernong panahon, malaki ang papel nito sa irigasyon, hydroelectric power at supply ng tubig, ngunit nahaharap ito sa mga suliranin, katulad ng polusyon, overuse at sedimentation, kaya nagsasagawa ang pamahalaan ng China ng malawakang proyekto sa flood control, dam construction at environmental management, upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng benepisyo at panganib na dulot ng ilog na ito. Mount Etna. Ang Mount Etna na matatagpuan sa silangang bahagi ng Sicily, Italy, ay isa sa mga pinakaaktibo at pinakamalalaking bulkan sa mundo, at ang pinakamataas na aktibong bulkan sa Europa, na may taas na humigit kumulang 3,300 metro, bagamat nagbabago ito, dahil sa madalas na pagsabog. Ito ay isang stratovolcano, na kilala sa halos tuloy-tuloy nitong aktibidad, kabilang ang lava flows, ash emissions at explosive eruptions, na naitala mula pa noong sinaunang panahon, kaya malaki ang papel nito sa kasaysayan, kultura at mitolohiya ng rehiyon, kung saan itinuturing pa ito noon ng mga Griego, bilang tahanan ng Diyos, na si Hephaestus. Nabuo ang Etna, dahil sa komplikadong interaksyon ng African at Eurasian tectonic plates, at sa kabila ng panganib, napapalibutan ito ng mga komunidad, dahil sa napakatabang lupa na ideal para sa agrikultura, katulad ng ubas, olives at citrus. Ang bulkan ay mahigpit na minomonitor ng mga siyentipiko, upang maagapan ang posibleng panganib, at kinilala rin ito bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 2013, dahil sa kahalagahan nito sa pag-aaral ng volcanology, at sa pagiging isa sa pinakadokumentadong bulkan sa mundo, na nagsisilbing natural laboratorio, para sa pag-unawa sa galaw, at pag-uugali ng mga bulkan. Norilsk. Ang Norilsk na matatagpuan sa Krasnoyarsk Krai, sa hilagang bahagi ng Siberia, Russia, ay isa sa pinakahilagang lungsod sa mundo, at kilala bilang isa sa mga pinakamaruming lungsod, dahil sa matinding industrial pollution, mula sa malalaking pagmimina at smelting operations ng nickel, copper at palladium, na pinapatakbo ng kumpanya, na Norilsk Nickel. Itinatag ito noong 1935 bilang isang Soviet labor camp, kung saan ginamit ang sapilitang paggawa para paunlarin ang industriya, at hanggang sa ngayon, ay nananatiling mahalagang sentro ng pagmimina, na nagbibigay ng malaking bahagi sa global supply, ng ilang mahahalagang metal. Ang klima rito ay napakatindi, na may mahigit 250 hanggang 270 araw ng taglamig, temperatura na bumabagsak sa -30 degrees Celsius, hanggang -50 degrees Celsius, at may polar night, kung saan halos walang sikat ng araw sa loob ng ilang linggo, pati na rin ang permafrost, na nakakaapekto sa infrastruktura. Kaya dahil sa polusyon, mataas ang antas ng sulfur dioxide, at mabibigat na metal sa hangin at lupa, na nagdudulot ng seryosong epekto sa kalusugan at kapaligiran, kabilang ang pagkamatay ng mga kagubatan sa paligid. Bukod pa rito, ang lungsod ay itinuturing na closed city, kaya limitado ang pagpasok ng mga dayuhan, at sa kabila ng matinding kondisyon, libu-libong tao ang naninirahan dito, dahil sa trabaho at sahod, kaya ang Norilsk ay isang malinaw na halimbawa, ng pagsasama ng industrial na kahalagahan, at matinding hamon sa kalikasan, at pamumuhay ng tao. Tanah Barok Beach. Ang Tanah Barok Beach na matatagpuan sa Bali, Indonesia, ay isang dating tagong destinasyon na naging popular,
dahil sa kakaibang daan patungo dito, na isang makitid na kalsadang hinukay, sa pagitan ng matataas na limestone cliffs, na umaabot sa halos 10 metro ang taas, na nagbibigay ng dramatic at halos cinematic na tanawin, bago marating ang dalampasigan. Ang beach mismo ay may white sand, at malinaw na turquoise na tubig, na napapalibutan ng matatarik na batong bangin, na nagsisilbing natural protection laban sa malalakas na alon, kaya nagiging angkop ito para sa paglangoy at pagre-relax, bagamat maaari pa ring magbago ang kondisyon, depende sa panahon. Dahil sa new relative itong binuksan sa turismo, ay mas kaunti ang tao, kumpara sa ibang sikat na beach sa Bali, ngunit unti-unti itong nade-develop, kaya may mga basic facility katulad ng parking, at ilang mga stall. Bukod sa paglangoy, kilala rin ito sa photography at drone shots, dahil sa natatanging landscape at contrast ng puting buhangin, asul na dagat at berdeng paligid, at madalas ding gamitin bilang lokasyon, para sa pre-wedding shoots. Sa kabuuan, ang Tanaba Rock Beach ay isang halimbawa ng modernong hidden gem sa Bali, na pinagsasama ang natural na ganda, at unti-unting pag-unlad ng turismo, sa nasabing isla. Amazon River. Ang Amazon River na matatagpuan sa South America, ay ang pinakamalaking ilog sa mundo batay sa dami ng tubig, at isa rin sa pinakamahaba, na may sukat na humigit kumulang 6,400 kilometro, na nagsisimula sa Andes Mountains sa Peru, at dumadaloy sa iba't ibang bansa, katulad ng Colombia at Brazil, bago bumuhos sa Atlantic Ocean. Kilala ito sa napakalawak nitong river basin, ang Amazon Basin, na sumasaklaw sa humigit kumulang 7 milyong square kilometers, at tahanan ng Amazon Rainforest, ang pinakamalaking tropical rainforest sa mundo, na naglalaman ng napakataas na biodiversity, kabilang ang libu-libong species ng halaman, hayop at insekto, kaya marami sa mga ito, ay hindi pa lubusang nadidiscover. Ang ilog ay may libu-libong tributaries, kabilang ang mga malalaki, katulad ng Negro at Madire Rivers, at sa ilang bahagi ay umaabot sa lapad na ilang kilometro, hanggang higit 40 kilometro, lalo na sa tag-ulan. Bukod sa kahalagahan nito sa ekolohiya at klima ng mundo, nagsisilbi rin itong pangunahing ruta ng transportasyon, at pinagkukunan ng kabuhayan para sa milyon-milyong tao, kabilang ang mga indigenous community, na may malalim na koneksyon, sa nasabing kagubatan. Pero gayunpaman, nahaharap ang Amazon River at ang buong basin nito, sa seryosong banta katulad ng deforestation, illegal mining, polusyon at climate change, na maaaring magdulot ng malawakang epekto, hindi lamang sa rehiyon, kundi pati sa global environmental balance. Annapurna. Ang Annapurna na matatagpuan sa Central Nepal, sa loob ng Himalayas, ay isa sa mga pinakamataas at pinakamapanganib na hanay ng bundok sa mundo, kung saan ang pangunahing tuktok nito na Annapurna 1 Main, ay may taas na humigit kumulang 8,971 metro, at kabilang sa 14,800 sa ating planeta. Ang pangalan nitong Annapurna, ay nagmula sa Sanskrit na nangangahulugang Goddess of the Harvests, o Diyosa ng pagkain at kasaganahan, at malalim itong konektado sa Hindu at Buddhist, na paniniwala sa rehiyon. Bukod sa Annapurna 1, ang massif ay binubuo rin ng iba pang matataas na tuktok, katulad ng Annapurna 2, 3, 4 at Gangapurna, at napapalibutan ng matatarik na bangin, glacier at malalalim na lambak, kagaya ng Kali Gandaki Gorge, na isa sa pinakamalalim sa mundo. Kilala ang Annapurna sa napakahirap, at delikadong kondisyon ng pag-akyat, dahil sa matitinding avalanches, biglaang pagbabago ng panahon, at technical climbing routes, kaya mayroon itong isa sa pinakamataas na fatality rates, sa mga major Himalayan peaks, lalo na sa Annapurna 1. Gayunpaman, isa rin itong sikat na destinasyon para sa trekking, sa pamamagitan ng Annapurna Circuit at Annapurna Sanctuary, na nagbibigay ng tanawin ng snow-capped peaks, tradisyonal na nayon ng mga gurong at magar, at makulay na kultura ng Himalayas, kaya pinagsasama nito ang matinding panganib, at pambihirang natural na kagandahan, at nananatiling isa sa pinaka-iconic at iginagalang na bahagi, ng kabundukan sa bansang Nepal. Abandoned Town. Ang tinutukoy na abandoned town sa Kazakhstan, ay kadalasang iniuugnay sa mga ghost town sa paligid ng Aral Sea, lalo na ang dating pasilidad sa Vozrojdeniya Island, kung saan matatagpuan ang Kantubek, isang abandonadong settlement at military biological testing site, noong panahon ng Soviet Union. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ginamit ng USSR ang lugar na ito, para sa biological weapons research at testing, kabilang ang mga eksperimento sa mapanganib na pathogens,
habang ang komunidad ay nagsilbing support town para sa mga siyentipiko at military personnel, ngunit kalaunan ay tuluyang inabandona, matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, at ang mabilis na pag-urong ng Aral Sea, dahil sa diversion ng mga ilog para sa irigasyon, na nagdulot na ang isla, ay maging bahagi na ng mainland. Ang resulta ay isang desolated na lugar, na may mga guho ng gusali, laboratory at infrastruktura, na iniwan sa gitna ng tuyo, maalat at delikadong kapaligiran, kung saan may mga ulat ng kontaminasyon mula sa biological agents, kaya naging isa ito sa pinaka-forbidden at mapanganib na lugar sa Central Asia. Kaya sa kasalukuyan, ang rehiyon ay halos walang permanenteng naninirahan, at nananatiling simbolo ng ecological disaster ng Aral Sea, at ng mga delikadong eksperimento noong Cold War, kung saan ang dating buhay na komunidad, ay napalitan ng tahimik, ngunit nakababahalang tanawin, ng abandonadong Soviet legacy. Ang katotohanan sa likod ng mga lugar na ito, ay isang malinaw na patunay, kung gaano katatag ang tao, gaano man kalupit at kapanganib, ang ating mundo. Ang tapang at determinasyon ang tanging puhunan nila, para makaraos. Habang ligtas at komportable tayo ngayon, ay patuloy ang laban nila, para sa kanilang bukas. See you on our next videos.